Muling pumutok kagabi, ilang bayan sa Negros Island apektado ng ashfall. Metropolitan Manila Development Authority at Office for Transportation Security sinuri ang ginagawang paghahanda ng Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa long holiday. ICC prosecution, bigong magpakita ng direktang ugnayan ang pananalita ni dating Pangulong Duterte sa mga umunoy kaso ng pagpatay sa drug war ng Duterte administration ayon sa inilatag na argumento ng depensa. Posisyon ng National Unity Party sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte hindi makaapekto ayon kay Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Joint affidavit ng ilang dating miyembro ng Marines na may kaugnayan sa flood control at International Criminal Court iimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos umabot ng Basi Channel. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 27, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muli na naman pumutok ang Mount Canlaon kagabi at ilang mga bayan ang naapektuhan ng ibinuga nitong abo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, posibleng magkaroon muli na malakas na pagsabog ang bulkan batay sa ipinakikita nitong aktibidad. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Laraine Moreno live. Laraine, may mga lugar ba sa paligid ng bulkan na nakararanas pa rin ng ashfall o pagbagsak ng abo mula sa bulkan? Ay kasalukuyang bumubuga ng abo itong Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, simula yan kanina pasado alas 10 ng umaga at hanggang sa kasalukuyan ay bumubuga ng abo itong Bulkang Canlaon. Muli na namang pumutok ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kagabi mula 7:04 hanggang 7:06. Ayon sa PHIVOLCS, ito ay moderately explosive eruption. Kasabay ng pagsabog ang pagbuga nito ng plume na umabot sa 2,500 meters ang taas. May mga nakikita ring mga apoy o umiilaw malapit sa bunganga ng bulkan. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, hindi ito lava kundi incandescent ballistic projectiles o mga init na bato na lumabas mula sa loob ng bulkan. Ito na ang pangalawang beses na pumutok ang Canlaon ngayong Pebrero. Ayon pa kay Bacolcol, posibleng magkaroon ulit ng mas malakas na pagsabog sa mga susunod na araw o linggo kaya binabantayan nila ngayon ang aktibidad ng bulkan kung itataas ba ito sa Alert Level 3. Samantala ayon naman sa data ng Office of Civil Defense Negros Island, nakaranas ng shockwave ang La Carlota City, Himamaylan, Baguio City, Binalbagan, La Castellana at San Enrique. Inula naman ng abo ang mga bayan ng Binalbagan, Isabela, Himamaylan City, Kabangkalan, La Castellana, La Carlota, Pontevedra, San Carlos City at Hinigaran. May kita pa sa mga drone shots na nababalot ng makapal na abo ang mga bahay at kalsada sa mga apektadong lugar. Naamuyan din ang asupre sa mga lugar malapit sa bulkan. 10 pamilya sa La Castellana at 13 pamilya sa La Carlota City ang inilikas. Walang pasok ngayong araw ang mga estudyante sa Canlaon City, Isabela, Binalbagan, Bursa, La Castellana, La Carlota City at Hinigaran. Naipaunayan ng OCD sa mga lugar sa paligid ng bulkan sa naging epekto ng pagsabog. Namahagi na rin ng face mask ang mga LGU sa kanilang nasasakupan. Naman ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Laraine Moreno.
Kinumpirma ng Intramuros Administration na walang naapektuhang heritage building sa naganap na sunog sa isang residential area sa Intramuros, Maynila nitong Miyerkules. Ayon sa pamunuan ng Intramuros, nananatiling ligtas at hindi nasira ang mga makasaysayang istruktura sa loob ng walled city. Pansamantalang isinara kahapon ang ilang pasilidad dahil sa power fluctuations at para matiyak ang kaligtasan ng publiko at muling nagbukas matapos ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection. Patuloy ang clearing operations sa apektadong lugar at pinapayuhan ng mga turista na iwasan muna ang paligid habang isinasagawa ang paglilinis at monitoring ng mga otoridad. Isang buwan bago ang mahabang bakasyon, nagsagawa na ng pag-iinspeksyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang Office for Transportation Security upang tingnan ang ginagawang preparasyon sa naturang passenger terminal. Mula sa PITX, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang naging assessment ng MMDA at OTS matapos ang inspection dyan sa PITX at gaano karaming pasahero ang inaasahan dadagsa dyan? Magandang umaga, Ella. Ayon sa PITX Management ay nasa 3 milyong mga pasahero ang inaasahan nilang dadagsa dito sa naturang terminal. Magkatuwang na nagsagawa ng pag-iinspeksyon ang Metropolitan Manila Development Authority at Office for Transportation Security sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kaninang umaga. Sa naturang inspeksyon, binisita ng mga opisyal ng MMDA at OTS ang sakayan ng bus, PITX Command Center at ang LRT Line 1 Station. Sa pag-iikot kanina, kinamusta naman ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang isang bus driver patungkol sa kung ano ang karanasan nito sa pagdaan sa EDSA bus carousel. Tinatanong ko kung bakit wala pa yung mga pintuan sa kaliwa para mas ligtas at mas convenient para sa ating mga pasahero. So, at tinanong ko rin siya kung hindi ba siya nahihirapan na tantyahin ang bus carousel dahil ang barricade na sa kanan niya at malayo sa kanya. Kasi ideally, ang bus na nandyan sa bus carousel mga right-hand drive para ang platform na sa kaliwa, ang driver ay nandito sa gitna, which is I think on the works naman. Pinag-iisipan, pag-uusapan namin ng DOTR kung paano ma-fast track niya. Ayon naman kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, pagamat maaga pa sa long holiday ay ginawa na nila ang pag-iinspeksyon upang matiyak at maihanda ang mga kailangan pang ihanda bago ang inaasahang bulto ng mga pasahero. Tinitignan natin dito, of course, yung security ng mga mananakay and of course, kasama na rin po yung security ng infrastructure, pati yung security ng mga nagtatrabaho dito. Ayaw naman po natin na from time to time magkakaroon po tayo ng natatanggap na reklamo. So as of this early, ginagawa na po namin yung lahat na pwede naming gawin para po maging maayos at safe yung paglalakbay po ng ating mga mananakay. Ayon naman sa PITX Management, sa ngayon ay wala pa silang naitatala na fully reserved sa ticket mula sa mga kumpanya ng bus. Tiniyak din ng PITX Management na patuloy yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para naman dito sa special permit. At tiniyak din nila na may sapat na bilang ng bus na babiyahe papunta sa mga probinsya. At yan muna ang ating update mula rito sa PITX. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 3 transport network companies sa loob ng 1 taon dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa.
Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, hindi tumugon ang Lego Information Technology Solutions, Get Express Global Corporation at Ipara Technology and Solutions Incorporated sa inilabas na show cause order kaugnay ng kanilang hindi pagsunod sa mga regulasyon. Kabilang sa paglabag ang kawalan ng aktibo at internet-based digital platform para sa kanilang mga partner at kliyente na mahalaga sa operasyon ng ride-hailing services. Pinayuhan ng LTFRB ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa nasabing mga kumpanya habang umiiral ang suspensyon at tiyaking beripikado ang regulatory status ng anumang service provider bago gamitin ang kanilang serbisyo. Inaasahan tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay sa 4 na araw na trading ng Min of Platts Singapore, tinatayang madadagdagan ng humigit kumulang piso at 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang tataas din ng 50 sentimo sa diesel at 90 centavos naman sa kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis ang nagpapatuloy na usapan at tensyon sa pagitan ng United States at Iran, kabilang ang bagong sanctions at military build-up sa Middle East. Ang final price adjustment ay anunsyo ng mga oil companies sa Lunes at ipatutupad naman sa Martes, March 3. Hinirang bilang isa sa mga best airport in Asia Pacific ang Mactan Cebu International Airport ayon sa 2025 Airport Service Quality. Pasok ito sa kategorya ng mga paliparan na may 5 to 15 million passengers. Ayon sa pamunuan ng Mactan Cebu International Airport, ang award ay nangangahulugan ng talagang boses ng mga pasahero na kanilang siniserbisyuhan araw-araw. Isasagawa ang awarding ceremony sa ACI World Airport Experience Summit sa Istanbul, Turkey mula August 31 hanggang September 4 ngayong taon. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, mariing iginiit ng defense team na ang mga talumpati ng dating Pangulo ay hyperbole lamang at walang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa kanyang mga pahayag sa umunoy pagpatay. Binigyan linaw din nila na ang neutralization ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagpatay. Narito ang report ni Dante Amento. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, pinabulaanan ng depensa ang mga paratang ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang mga kontrobersyal na talumpati ng dating Pangulo ay hindi utos na pumatay kundi mga pampulitikang hyperbole at bluster o matapang na pananalita lamang. Binigyang diin ng depensa na bigo ang prosekusyon na magpakita ng causal nexus, unang direktang ugnayan sa pagitan ng mga salita ni Duterte at ng 49 na insidente ng pagpatay na nakasaad sa mga sakdal. Anya, walang smoking gun o matibay na ebidensya na magpapatunay na may isang partikular na individual na nakatanggap ng direktang utos mula sa dating Pangulo upang pumatay. He would proceed to speak at length, sometimes for an hour or more, in his own uniquely colourful and crusty language, exposing his homespun theories on crime control, swearing a bit here, boasting a bit there, and generally delivering a speech more akin to Finnegan's Wake than a Gettysburg Address. That does not suggest crafty design, hinted at by Mr. Jeremy, quite the opposite. Mr. Jeremy's resort to the say one thing, mean another thing theory is complete supposition. It is not a legitimate argument because it implies that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth, and that does not help the case for the prosecution at all. Sa 20 talumpati na ginamit ng prosekusyon, 10 rito ay naglalaman ng malinaw na tagubilin sa mga pulis na gumamit lamang ng dahas kung ang kanilang buhay ay nasa panganib o bilang lawful self-defense.
But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility. Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. Kinwestiyon din ni Kaufman ang definisyon ng prosekusyon sa civilian population na naging target umano ng sistematikong pag-atake. Tinawag itong muddled o malabo dahil nagbibigay ang prosekusyon ng dalawang magkasulungat na opsyon na ang target ay ang buong populasyon ng Pilipinas o kaya naman ay isang maliit na grupo ng mga kriminal. Ipinagtanggol ng kampo ni Duterte ang kautusan patungkol sa Oplan Double Barrel. Ayon sa depensa, nakasaad mismo sa dokumento na ang lahat ng operasyon ay dapat sumunod sa karapatang pantao at sa saligang batas ng Pilipinas, isang bahagi na hindi umano ipinakita ng prosekusyon sa kanilang presentasyon. Tok hang means knock and plead. And that, it is a totally legitimate police strategy. However, the citations relied on by the prosecution to infer that Tok Hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. Binigyang diin naman ng depensa na ang terminong neutralization sa mga direktiba ng Philippine National Police o PNP ay hindi nangangahulugang pagpatay. Ayon sa PNP Operational Procedures Manual, ito ay tumutukoy sa legal na pagpigil o pag-aresto upang matigil ang pananakit ng isang kriminal. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay hindi kailanman naglabas ng desisyon na ang neutralization ay katumbas ng pagpatay. It is our submission that across the political, legislative, judicial and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralization denotes lawful restraint. At the executive and operational level, the Chief of the Philippine National Police, Ronald de la Rosa Bato, publicly clarified in 2017 that neutralization means arrest. Inakusahan ng depensa ang prosekusyon ng selective citation o pagpili lamang ng mga bahagi ng talumpati ni Duterte upang palabasing nag-uutos ito ng pagpatay. Ipinakita ng depensa na noong 2017, ang halos 4,000 na italang namatay ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang mahigit 118,000 na bilang ng mga inaresto. Ipinakita rin ng ulat ng pamahalaan na mayroong mahigit 1,900 na investigasyon laban sa mga pulis na sangkot sa operasyon kung saan marami ang natanggal sa serbisyo at ang iba ay nahatulan tulad ng sa kaso ni Carl Arnaiz. Binigyang din ng prosekusyon na mahina ang ebidensya para idiin ang dating Pangulo sa kaso. Itutuloy mamayang hapon oras dito sa Pilipinas ang ika-4 at panghuling araw ng confirmation of charges hearing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ng Pre-Trial Chamber 1 itong Huwebes, February 26, ang dahilan ng redactions sa live broadcast ng International Criminal Court sa ginagawang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay ICC Presiding Judge Lulia Antonella Motok, bunsod ito ng disclosure ng mga confidential na impormasyon na hindi maaaring sabihin ng hayagan. Kabilang dito ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga biktima at mga saksi, halimbawa ay ang kanilang mga posisyon o nickname. Nakasaad umano ito sa Article 68 ng Rome Statute na layong maprotektahan ang privacy ng mga biktima at mga saksi. Ngayong Biyernes, February 27, nakatakda ang huling araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa kaso ng dating Pangulo. Nauna nang nagsumite ng waiver ang kampo ni dating Pangulong Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig. Natuwa si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa naging presentation of argument ni Attorney Nicholas Kaufman bilang depensa sa kasong isinampa sa International Criminal Court o ICC
laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye mula sa report ni James Hilario. Bakas sa mukha ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nasihan siya sa mga argumentong inihain ni Defense Counsel Nicholas Kaufman sa harap ng International Criminal Court o ICC laban sa mga binitawang pahayag ng prosecution sa unang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, kitang-kitang pinag-aralang maigi ni Kaufman ang bawat dokumento at mga talumpating iprinisinta ng prosecution at hinimay niya ito sa korte. Attorney Kaufman did not disappoint me. He made a thorough research on the case. He read the documents, the particular documents that the prosecution used against the president. Anya, binigyang diin ni Kaufman kung paanong pinili lamang ng prosecution ang mga sensational na salitang ginamit ng dating Pangulo sa kanyang mga talumpati at hindi ang kabuuan ng mga ito. And he pointed out the fact that the prosecution has been lifting only salacious, to use his word, part of the speech. When in fact, if you read the entire speech, it exonerates the president. Ayon pa kay Panelo, ang pinanghawakang dokumento ng prosecution na umunoy nagsasabing may murderous intent ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs ay siya ring dokumentong nagsasabing ang utos ng Pangulo ay gawin ang pag-aresto ng ayon sa batas. There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there was a plan to kill. And that was the document, circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. The arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you are presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Samantala, dinipensahan naman ni Panelo si Kaufman sa sinabi nitong hindi maaring tawaging crime against humanity ang ginawa ng dating Pangulo dahil hindi naman buong civilian population ang nasawi. Well, that's very true. It's not the entire. Can you imagine 110 million Filipinos? If you will follow the prosecution's theory, Mr. Duterte, when he declared war on drugs, he was targeting the entire population. As correctly pointed out by Attorney Kaufman, it was only limited to those perceived to be or suspected to be criminals. Binigyang diin ni Panelo na bagamat may mga nasawing sibilyan, marami ring namatay na miyembro ng pulisya na tila hindi nabibigyang pansin ng ilan. How will you explain that there are more than 100 policemen killed during police drug operation? More than 100 also, and the record will show that, have been seriously injured. If it is true that these people were killed senselessly, defenseless, how would you explain that? Paano napatay itong mga pulis na ito? Paano ito nasugatan? Kung walang, according to the prosecution, never na naglaban. Talaga may mamamatay pag you're involved in a drug syndicate and you're addicted to it. Talaga may hindi ka susuko ng peacefully. Talagang lalaban at lalaban. James Hilario, UNTV News and Rescue, The Hague, The Netherlands. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation ang lumabas na joint affidavit ng mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa NBI, ito ay upang matiyak ang kredibilidad ng mga impormasyong nakapaloob sa nasabing dokumento. Mula sa Pasay City, may report si Jed Neresina live. Jed, posible bang ipatawag ng NBI itong 18 Marines bilang bahagi ng kanilang gagawing investigasyon? Ayon kay NBI Director
Director Attorney Melvin Matibag, maaaring ipatawag o ipasabina ng NBI yung mga dati umanong miyembro ng Marines na gumawa nitong lumabas na joint affidavit na isinumite rin kahapon sa Office of the Ombudsman. Planong imbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang nilalaman ng affidavit ng umano'y 18 dating miyembro ng Philippine Marine Press Corps na dati rin umanong security personnel ni former Congressman Zaldico. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais ng kawanihan na malaman ang pagkakakilanlan ng bawat individual na naglagay ng kanilang nalalaman sa nasabing affidavit. Ito aniya ay upang matiyak na ang mga impormasyong nakapaloob sa nasabing dokumento ay maaaring magamit na matibay na ebidensya kapag dinala sa korte. Bakit namin kailangan imbestigahan? Kasi nga, ang gusto natin, may proseso yung batas natin at yung hustisya. So kung nag-akusa ka, at alam naman natin, papayagan natin lang na magsalita ng ganon, at alam natin pag dinala sa korte, mawawalang visa yung kanyang mga sinabi dahil yung background niya, halimbawa, may mga kaso pala siya ng perjury. May mga kaso pala siya ng estafa. It will goes to the credibility of the person who is saying. Meron pala siyang kaso ng mga extortion. Kaya kailangan nating i-validate. Ayon sa bagong NBI Director, sana ay dalhin ni Atty. Good ang affidavit na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman kahapon para ma-interview o maipatawag din ng NBI ang mga personalidad na kasama sa nasabing dokumento. Ngunit kung hindi talaga ito dadalhin ni Atty. Baligod sa NBI, bahagi naman ng kanilang mandato ay may kapangyarihan pa rin naman silang magpasabina o magpatawag ng mga individual na makatutulong sa kanilang investigasyon. Bukod dito, kasama rin sa anggulong titingnan ng kawanihan ay kung politically motivated ba itong paglalabas ng mga impormasyon ng dating ilang Marines. Aga binigyang diin din kanina ng bagong NBI Director na si NBI Director na may pananagutan yung mga dating Marines na nagbigay ng kanilang mga nalalaman dito sa joint affidavit kung mapatutunayan na hindi totoo yung mga kanilang inilagay dun sa nasabing affidavit. So ayan muna update mula rito sa NBI. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Matagal na umanong alam ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa ilang impormasyon na inihayag ng mga dating security personnel ni dating Congressman Zaldico. Partikular na ang may kaugnayan sa International Criminal Court. Nagbabalik si Jed Neresina. Matagal na umanong may impormasyon si Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court at kung ano ang ginagawa nila noon sa bansa. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo matapos ang paglalabas ng joint affidavit ng ilang dating miyembro ng Philippine Marine Corps kaugnay ng kanilang nalalaman sa nasabing ugnayan. Sa nasabing affidavit, nagpahayag si VP Sara ng paghanga sa katapangan ng mga dati umanong security personnel ni former Congressman Zaldico. Ayon sa kanya, naglakas loob ang mga ito na ilantad ang kanilang mga nalalaman, mga impormasyong anumang oras ay hindi maaaring isantabi o ipagwalang bahala. Lalo na at pinatutunayan nito ang nauna ng babala ni VP Sara kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa operasyon ng ICC sa Pilipinas. Bukod pa rito, isiniwalat din ng affidavit ang umano'y male-maletang pera na mula rin umano kay dating Congressman Ko na inihahatid sa iba't ibang politiko. Kaugnay nito na una nang binigyang diin ng Vice Presidente na may ilan talagang takot na magsalita o pinipiling manahimik upang maprotektahan ang kanilang sariling mga interes. Dahil dito, marami rin ang mas piniling huwag makialam sa issue. Ngunit para sa mga Pilipino, giit ni Vice President Duterte na may karapatan ang publiko na magtanong kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Filipinos are rightly demanding to know where the money went, while they lose their homes and livelihoods to every storm. When budgets are bloated, but no tangible progress is felt,
That is not technical error. That is failure of integrity in the budget process. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng International Criminal Court o ICC prosecutors ang mga alegasyon na sinuhulan sila para sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ng ICC Office of the Prosecutor, binigyang diin ito na malaya nilang isinasagawa ang lahat ng investigasyon at paglilitis. Pantay nilang sinusuri ang lahat ng ebidensya upang matiyak ang kredibilidad ng kanilang mga kaso. Nilinaw din ng ICC na ang kanilang pondo ay mula sa aprobadong budget ng korte. Binibigyang diin din ng ICC na ang kanilang operasyon ay mahigpit na nakabatay sa regulasyon at walang puwang para sa suhulan o maling paggamit ng pondo. Sa kapapasok na balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Yusek Juan Miguel Cuna bilang Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources, habang si outgoing Secretary Rafael Lotilla ay itinalagang Ambassador. Tutukuyin na sa Lunes, March 2 ng House Justice Committee kung sufficient inform ang 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, na ipamahagi na sa mga miyembro ng House Justice Committee ang abiso tungkol sa deliberasyon at kopya ng impeachment complaints. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba yung nakapaloob sa pagtukoy ng sufficiency in form ng impeachment complaints? Ella, nakatakda ng mag-convene ang House Justice Committee sa Lunes, March 2 para umpisahan yung deliberasyon sa 4 na reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, uunahing tukuyin kung sufficient inform o sapat ba sa anyo yung impeachment complaints. Ibig sabihin, dapat kumpirmado yung mga lumagda sa reklamo, kabilang na yung mga complainant at endorser. Dapat beripikado rin yung complaint at pinanumpaan sa harap ng isang otorisadong administering officer. Nangangahulugan itong lahat ng technical requirements na nakasaad sa panuntunan kaugnay ng paghahain ng reklamong impeachment ay nasunod. Sunod naman na proseso dito yung pagtukoy sa sufficiency in substance o kung malinaw na ipinapakita sa reklamo na ang mga inilalahad na detalye ay bumubuo sa inaakusang offense na nagsisilbing batayan ng impeachment. Target naman niyang isagawa sa March 3 at 4. Kapwa papagbobotohan ng House Justice members yung sufficiency in form and substance ng impeachment complaint. Samantala, ayon kay Representative Luistro, naipadala na sa mga miyembro ng House Justice Committee yung abiso ng pagpupulong at kopya ng mga reklamong impeachment. 4 ang impeachment complaints na tatalakay ng House panel na inendorso ng Makabayan lawmakers, Akbayan Party List Representative Percy Sandania, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Deputy Speaker Paulo Ortega, the 5th at Manila 6th District Representative Benny Abante. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hindi makaapekto sa posisyon ng National Unity Party o NUP sa resulta ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Pero naniniwala ang isang kongresista na maaring makaapekto sa standing ng House members ang deklarasyon ng NUP na itinuturing na ikalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Mahigit sa 20 miyembro ng National Unity Party o NUP ang sinangguni ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno kaugnay ng nakaambang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw nito, hindi posisyon ng buong partido ang inilabas na pahayag na malibang may bago at matibay na ebidensya, malamang na hindi ito suportahan ng NUP. Pero consensus anya ito ng majority ng NUP members. Pangalawa sa pinakamalaking political party ang NUP sa Kamara na may 40 miyembro.
Sa kabila nito, naniniwala si House Deputy Speaker Puno na hindi makaapekto ang posisyon ng NUP sa gagawing impeachment vote laban sa Vice Presidente. I don't believe that our position is going to one way affect conclusively the results of what's going to happen here. But it's important for NUP to say that we are going to listen to the hearings, we are going to wait for evidence that we have not seen before, and which will convince us that there is a liability and a basis for raising this up to an impeachment trial in the Senate. Taliwas naman ito sa paniniwala ni House Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Pero binigyang diin ito, depende pa rin ang resulta sa mangyayaring deliberasyon sa mga reklamong impeachment. Considering that NUP is one of the biggest parties, no? Siguro it's fair to say na somehow it will affect the standing of the House members, no? But of course, we have to consider as well, wala pa naman pong nangyayaring deliberation before the Justice Committee. And I am positive that whatever will happen in the Justice Committee will bring a lot of change with regards to the judgment and position of the House members and even the Filipino people with respect to these impeachment complaints against the President, no? Giit pa nito, bagaman maituturi na cause for concern nito sa liderato ng Kamara, nananatili ang mandato ng House Justice Panel na isagawa ang impeachment proceedings, may sapat na suporta man o wala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat na ng kulungan ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos mula sa custodial facility sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region. Dinala na ito ngayong umaga sa Parañaque City Jail. Kinumpirma naman ng PNP-CIDG na naghain sila ng opposition for bail sa korte laban sa vlogger. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live. Lea, ito ba yung dahilan kung bakit inilipat pa siya ng kulungan at hindi pa nakalalaya? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang dahilan kung bakit inilipat ng kulungan itong si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos ay dahil nabigo siyang maglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa 12 counts ng unjust vexation. Kaya naman inilipat ito kaninang umaga diyan sa Parañaque City Jail mula sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Yan nga, Ella, ay kasunod ng commitment order na inilabas ng Parañaque RTC Branch 294 kaugnay ng kinakaharap niyang mga kaso. Ayon kay Giyagi, hinintay nila na makapaglagak ito ng piyansa, subalit bagamat dumadalaw ang kanyang mga abogado sa pasilidad ng detention facility na CIDG, ay hindi naman nag-attempt ang kampo ni Mangusin na maghain o maglagak ng piyansa. Yes, hindi naman nakapagpiyansa. Kasi malalaman ng korte yun kung nakapagpiyansa siya kasi doon naman manggagaling yung release order niya eh. Pag nakapagpiyansa siya, may release order yan na nakapag-bail itong taong ito. No? But unfortunately, wala naman tayong natanggap na ganun. Instead, commitment order yung natanggap natin. Ella, inamin din ng CIDG-NCR na naghain sila sa korte ng opposition for bail. Subalit wala pang tugon ang korte ukol dito. Sinabi ni Giyagi na humiling sila na huwag munang payagang magpiyansa ang vlogger dahil marami pa raw itong kinakaharap na kaso, kabilang na ang swindling at estafa. Sa kabila niyan, Ella, nilinaw naman ni Giyagi na may karapatan naman magpiyansa si Mangusin para sa pansamantala niyang kalayaan. Si Mangusin, Ella, ay dumating kanina sa Parañaque City Jail ng 10:20 ng umaga. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
Hindi magpapataw ng anumang parusa ang pamahalaan sa mga magulang na tumatangging pabakunahan ang kanilang mga anak. Ito ang binigyang diin ni Department of Health Secretary Ted Herbosa at sinabing iginagalang ng ahensya ang karapatang pantao at paniniwala ng bawat pamilya. Sa pagdinig sa Kamara nitong Miyerkules, lumutang ang rekomendasyon na dapat parusahan ang mga magulang na sadyang hindi nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa bakuna. Ngunit giit ng DOH, hindi ito ipatutupad. Batay sa Republic Act 10152 o Mandatory Basic Immunization Services for Infants and Children, tungkulin ng DOH na magbigay ng tamang impormasyon at edukasyon sa mga magulang hinggil sa benepisyo ng pagbabakuna. Dagdag ni Herbosa, may mga pagkakataon na hindi maaring pabakunahan o hindi maaring bakunahan ang bata dahil sa kontraindikasyon at hindi dapat gawing parusa ang desisyon ng mga magulang. Ang pangunahinaan niyang layunin ng DOH ay hikayatin at kumbinsihin ang lahat ng pamilya na magpabakuna para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Muli nang tatanggap at magpoproseso ng bagong regular postal ID applications ng Philippine Postal Corporation simula sa Lunes, March 2, habang magsisimula naman ang rush application sa March 20. Ayon sa PhilPost, mas pinahusay ang seguridad ng improved postal ID na may dagdag na physical security features at may biometrics-based uniqueness test upang matiyak ang pagkakakilanlan ng aplikante. 550 pesos ang singil para sa regular application at 650 pesos naman para sa rush. May 3 taong validity ang postal ID para sa mga Pilipino at may special retirees resident visa, habang 1 taon naman para sa ibang foreign residents. Tinatanggap ang postal ID bilang primary document sa ilang transaksyon, kabilang ang passport application sa Department of Foreign Affairs at iba pang government at financial institutions basta't nasa loob ng validity period. Pinalawak ng Pilipinas ang multilateral maritime cooperative activity kasama ang Japan at Estados Unidos. Mula sa Quezon City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, hanggang saan na umabot yung naturang pagsasanay na ito? Agad sa unang pagkakataon, umabot hanggang Bashi Channel ang bahagi ng isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Gayunman, air patrol lamang ang kasama sa pagsasanay ang nakarating sa Bashi Channel, habang nanatili sa itinakdang exercise bag sa dulo ng Luzon ang mga barkong kalahok sa aktibidad. Ang Bashi Channel ay bahagi ng dagat sa pagitan ng Hilagang Luzon, partikular sa Batanes at Southern Taiwan. Ito na ang ikalawang MMCA ngayong taon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Japan Maritime Self-Defense Force at United States Indo-Pacific Command, pero pang-15 edisyon na ito ng MMCA. Isinagawa ang pagsasanay aga mula Pebrero 20 hanggang 26 sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinadalang assets ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy na may sakay na AW159 helicopter, FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force, Cessna 208B, A-29 Super Tucano at Sokol Search and Rescue Helicopter. Lumahok din ang Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard sa pagsasanay. Ang Japan ipinadala ang P-8 Orion Maritime Patrol Aircraft, habang ang Estados Unidos ay nag-deploy naman ng USS Dewey at P-8A Poseidon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communication check exercise, maritime domain awareness drills, replenishment at sea, joint air patrol, division tactics maneuvers at anti-submarine warfare exercise. Nagsagawa naman aga ng live fire gunnery exercise ang BRP Antonio Luna upang subukan ang target accuracy at combat readiness ng barko. Ayon sa AFP, ipinapakita ng ikalawang MMCA ang patuloy na pagpapalalim ng koordinasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos para sa mas matatag na maritime security at pinaigting na pagbabantay sa West Philippine Sea.
At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Magsasagawa ng state visit si South Korean President Lee Jae-myung sa Singapore at Pilipinas mula March 1 hanggang 4 upang palakasin ang kooperasyon sa artificial intelligence at nuclear energy. Sa Singapore, makikipagpulong si Lee kay Lawrence Wong mula March 1 hanggang 3 para talakayin ang pagpapalawak ng ugnayang pangkalakalan ng Korea at Singapore, gayon din ang pamumuhunan kabilang ang AI at nuclear sector. Kasunod nito, bibisita siya sa Pilipinas mula March 3 hanggang 4 para sa bilateral summit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga tatalakayin ang defense industry cooperation, infrastructure projects, nuclear energy at critical minerals bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Nananatiling nakaalerto ang pulisya sa Daet, Camarines Norte dahil sa bomb threat o bomb scare sa ilang mga paaralan. Paalala ng mga otoridad, may kaukulang kaso ang mga ganitong pagbibiro. Narito ang ulat ni Zenon Collis. Yung tungkol sa seguridad, ito po ay inyong maasahan, lalo-lalo na kung may mga ganyang impormasyon. At patuloy namin iniimbestigan yan. At kung sakaling man yan ay totoo, kung meron tayong ma-identify, ito ay ating huhulihin o magpapile tayo ng kaso against sa kanya. Patuloy ang sinasagawang inspeksyon ng pulisya sa ilang paaralan sa Camarines Norte dahil sa bomb threats. Kamakailan ay 2 beses nakatanggap ng banta ng pagpapasabog ang Mabini Colleges Incorporated. Tig-isa naman sa Camarines Norte State College at sa Our Lady of Lourdes College Foundation. Inilipat muna sa asynchronous learning setup ang pasok ng mga mag-aaral upang matiyak ang seguridad ng bawat isa. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng Mabini Colleges Incorporated, bilang karagdagang pag-iingat, nagpatupad muna ng online classes simula February 21 hanggang 1 ng Marso. Paalala ng mga otoridad, huwag gawing biro ang bomb threat dahil mayroon itong kaakibat na kaso. Kamakailan lang, isang 19 anyos na estudyante ang inaresto dahil sa pagbibiro na may bomba ang kanyang backpack habang ini-inspeksyon sa isang mall sa bayan ng Daet. Nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya na rin ito kahapon. Zenon Collis, PNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinupok ng apoy ang bahagi ng Magay Public Market sa Zamboanga City bandang alas 11:20 kagabi, February 26. Magkatuwang na rumesponde sa insidente ang Bureau of Fire Protection at Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office para maapula ang apoy. Makalipas ang halos 1 oras, idineklarang under control ang sunog dakong alas 12:28 ng madaling araw. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala. Nangako si North Korean leader Kim Jong-un na palalawakin pa niya ang nuclear arsenal ng bansa. Binigyang diin niya ang planong dagdagan ang bilang ng nuclear weapons at palawakin ang operational capability nito kabilang ang mas malalakas na intercontinental ballistic missiles, underwater launch systems, AI-based attack technology at satellite. Sa kanyang talumpati sa ginanap na military parade, sinabi rin ni Kim na malabo siyang magkaroon ng kasunduan kasama ang Amerika maliban kung kikilalanin ng Washington ang North Korea bilang nuclear state. Dagdag pa nito, anumang relasyon ang mabuo kasama ang Estados Unidos ay handa ang Pyongyang para dito. Naglunsad ng large-scale offensive operations ang pamahalaan ng Afghanistan laban sa mga militar ng Pakistan sa kahabaan ng Durand Line bilang tugon umano sa airstrikes ng Pakistan noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Taliban na si Zabihullah Mujahid, nagsimula ang matitinding sagupaan sa silangang bahagi ng hangganan habang iginiit naman ng Islamabad na nagbigay sila ng immediate and effective response at nakapagdulot ng mabibigat na pinsala sa panig ng Afghan forces.
Magkasalungat ang pahayag ng dalawang bansa hinggil sa bilang ng nasawi kung saan sinasabi ng Afghanistan na may mga napatay na sundalong Pakistani habang inaangkin ng Pakistan na mahigit 100 Taliban fighters ang kanilang napatay at ilang outpost ang nasira. Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na iniuugnay ng Pakistan sa umano'y presensya ng Pakistan Taliban sa loob ng Afghanistan na itinatanggi ng Kabul. Magpapadala na ng alert notification ang Meta sa mga magulang ng mga bata o teenagers na naghahanap ng suicide o self-harm related content sa Instagram bilang bahagi ng pinalawak na child supervision tools nito. Simula sa susunod na linggo, ipatutupad muna ang hakbang sa United Kingdom, United States, Australia at Canada kung saan makatatanggap ng abiso ang mga magulang na naka-enroll sa teen accounts feature kasama ang mga link sa expert resources para sa pagharap sa sensitibong usapan. Iginiit ng Meta na layunin ng bagong sistema na mabigyan ng agarang kaalaman at suporta ang mga magulang para tulungan ang kanilang anak na posibleng nahaharap sa problema. Gayunman, panawagan ng ilang child safety advocates na dapat mas paigtingin ang paghadlang sa pagkalat ng mga mapanganib na content sa platform. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 18 na nagsasabi, "Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.